Ang problema kasi, mas pinagtutuunan ng pansin ng karamihan sa atin yung pag-aaral sa mga makamundong kaalaman, wala silang pakialam sa pag-aaral sa kanilang relihiyong Islam. Kaya ang nangyayari, hindi nila natututunan yung tunay na pagiging mabuting anak sa mga magulang. Although itinuturo din sa Western education yung pagiging mabuting anak sa mga magulang, pero hindi dito natututunan yung tunay na aral ng Islam sa pagiging mabuting anak sa mga magulang. Maraming nagtatapos, di ba? Nagtatapos ng engineering, nursing, doktor, teacher, dahil sa wala sa kanila yung pag-aaral sa Islam. Yung iba, nagkaroon lang ng trabaho, naging nakayanan lang niya na magkaroon ng sweldo, buwan-buwan, na wala na siyang pakialam sa kaniyang mga magulang. Nakalimutan na nila yung kanilang mga magulang na nagsumikap para sila ay makapagtapos. Yung iba pa, na kapag tumatanda na sa ibang mga nakaugalian, kapag tumatanda na itinatapon yung mga magulang nila sa mga home for the aged. Subhanallah. La ilaha illallah. Bakit nangyayari yan? Kasi hindi nila natutunan yung tunay na aral ng Islam sa pagiging mabuting anak sa mga magulang. Nakasalalay sa ating pagiging mabuting anak sa ating mga magulang ang tagumpay natin sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Kaya marami tayong nakikita mga tao na hindi naman sila nagkukulang sa pagsusumikap na makamit nila yung tagumpay dito sa mundong ito. Hindi naman sila nagkukulang, andyan yung pagsusumikap nila. Subalit dahil sa bagsak ang relasyon nila, bagsak yung kanilang pagkikitungo sa kanilang mga magulang, nahihirapan silang makamit ang tagumpay. Nakakakita ka, nakapagtapos na ng nursing, nakapagtapos na ng engineering, subalit parang nauuwi lang sa wala yung pinagsumikapan nila. Hindi nila nakukuha yung kabutihang hinahangad nila. Isa sa mga dahilan nun, maaari dahil sa bagsak ang kanyang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Margin makuha mapia suwata, marate kapluklukos. Margin makuha mapia. Kahit na ikaw na anak ay nasa katotohanan, wala kang karapatan na sigaw-sigawan mo ang iyong mga magulang. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Allahu Akbar. Sa malapit-lapit ng kahulugan, ang kaluguran daw ika ni Allah ay napapaloob sa kaluguran ng magulang. At ang galit ni Allah ay napapaloob sa galit ng magulang. Ibig sabihin, kung nais nating malugod sa atin si Allah Ta'ala, kailangan natin yan Kailangan natin malugod sa atin si Allah dahil nakasalalay sa kaluguran ni Allah yung tagumpay natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. So, kung nais nating malugod sa atin si Allah Ta'ala, dapat maging mabuti tayong anak sa ating mga magulang nang sa ganun ay malugod sila sa atin. Yung iba sa atin ay maaring may pagkukulang sa pagiging mabuting anak. Punuan niyo po yun. Punuan niyo po. Kung nandyan pa sila, na iparamdam niyo sa kanila na mahalaga sila sa inyo. Bago pa man mawala yung pagkakataon. Yung iba na wala ng mga magulang, hangarin man nila na yakapin yung mga magulang nila pero wala na sila. Hangarin man nila na iparamdam sa kanilang mga magulang pero wala na. Pero sa Islam, kahit na wala na yung mga magulang natin, pwede pa rin tayong bumawi. Bumawi tayo sa pamamagitan ng pagiging mabuting Muslim natin. Pagiging mabuting alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating ipapanalangin sila kay Allah ng kapatawaran.